Hinatulang guilty ng korte ang mga sangkot sa hazing na ikinamatay ng UST law freshman na si Horacio Castillo III. Reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakakulong ang parusa sa 10 dawit sa ginawang initiation rites ng Aegis Juris Fraternity noong 2017. Pinagbabayad din sila ng 461,800 pesos para sa actual expenses at tig 75,000 pesos pa sa pamilya Castillo para sa civil indemnity, moral damages at exemplary damages. Ikinatuwa naman ng pamilya Castillo ang nakamit na hustisya sa kaso, pero naniniwala sila na dapat managot din ang pamunuan ng University of Santo Tomas at Faculty of Civil Law sa nangyari. Bagay na inalmahan naman ng Dean na si Attorney Nilo Divina. Hindi raw sila nagkulang na protektahan ang kapakanan noon ni Castillo at ng iba pang estudyante. Sa puntong ito, makakausap natin si Ginoong Horacio Castillo Jr., ang ama ng hazing victim na si Acho. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Salamat po sa inyong oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl. Sir, 7 taon po ang inabot bago nahatulan itong mga sangkot nga po sa pagkamatay ni Acho. Ano po ang pakiramdam ninyo na finally ay nabigyan na po ng hustisya ang inyong anak? Yes, Ma'am Cheryl. 7 years. 7 years yun. Yung pinagdaanan po ng pamilya, para po masasabi ko na madali lang, but yung pinagdaanan po talaga, I would say, this is yung pinakamahirap na danas po ng pamilya. Meron po bang umabot sa punto na doon sa loob ng 7 taon ay nawala na po tayo ng pag-asa na kung makakamit pa nga ng hustisya, yung hustisya ng inyong anak at ng inyong pamilya? Well, yung 7 taon po yun, I have to admit na merong panahon na yung naranasan namin yung kahinaan ng loob. Lalo na po when yung dumaan po yung pandemic, yung COVID, tapos yung mga korte po nagsara noon ng mga halos mga 1 taon. And hindi po namin alam kung kailan uli magbubukas. Tapos po yung nakita namin na hindi po tumatagal yung pandemic. Pero hindi din naman po nagtagal, and tumuloy din naman po yung kaso. Nung narinig niyo po, nung mga kasalukuyan yung oras na narinig niyo po yung desisyon, ano po yung tumatakbo po sa inyong isip at ano po ang inyong naramdaman? Well, ganito po nangyari, yung hearing po started at 2 o'clock ng hapon. Pero pinapasok po kami doon ng mga 1:30. Tapos ang lahat po ng magulang, kasama po yung mga akusado at sa kanilang mga abogado, pinapasok po doon. Puno po yung courtroom. And habang po iniintay yung 2 o'clock, mararamdaman niyo po yung katahimikan. It was very solemn. It was, yung lahat po naghihintay. Tapos yung pagpasok po ng judge, dala-dala po niya ang isang envelope. Umupo siya. Tapos binasa na niya tinanggal niya sa envelope yung, medyo makapal po yung dokumento. Then, yung mga lawyers po decided na only read the dispositive portion. Pero makikita mo sa lahat, there was this gaze, yung titig nila, hoping na everybody would have a favorable decision for their part. Pero alam po natin na isa lang magiging decision ng korte. And when
when yung ano po, yung judge read yung last portion, this is the decision. And then, nung sinabi po ng judge na guilty beyond reasonable doubt, I admit that there was a sigh of relief. Mhm. Mhm. Kasi po, halos 2 weeks po kami dire-diretso before the October 1. Although there was a date set already, but on the other camp, there were moves to extend the hearing. Opo. And sinabi po namin na sana matuloy na po yung October 1 kasi para, magkaroon na po ng justisya. At the same time, magkaroon na rin po ng peace, ng katahimikan for both sides po. Mayroon po bang lumapit or nakausap kayong kapwa magulang sa kabilang side po? Sa mga akusado po? Nung promulgation po? Opo. Well, wala po kami nakausap. But we tried to reach out po after 7 years po. They presented their case and we presented ours. And sabi ko naman sa sarili ko na it will depend on the decision of the judge. So when I saw them, I nodded and yung dalawa doon sa mga parents na akusado, I extended my arm na wala naman pong paninisi or wala naman pong galit. Basta ang iniisip ko lang po is whatever the judgment is, we will accept it. Ano po ang gusto kung si Acho po ngayon ay makakaharap nyo or nakikinig po sa atin, ano po ang gusto nyong mensaheng ibigay po sa kanya? Well, alam naman po niya ever since nung bata siya na nandito kami for him. Lagi naman po namin inaasikaso yung kanyang lahat ng pangangailangan. But this time po, it's more meaningful. Kasi kahit wala na siya, sabi nga ng nanay niya na we're fighting for our son, sabi niya. Because ang kailangan dito po is mabigyan siya ng hustisya at yung mabalik po sa kanya yung kanyang dignidad. And what do you want to tell him po? Well, kahit masakit, Ma'am Cheryl, gusto ko sabihin sa kanya now you can rest well. Alam ko naman na he's been taking care of us during those 7 years. Nararamdaman naman po namin na he was with us. Siya rin po yung nagpapalakas ng loob namin. And siguro po now that he has passed and yung 7 years, siguro po it's part of siguro it's part of letting go siguro. And masaya na rin po kami. Sa kabila po nito, nanindigan po kayo na dapat may pananagutan din ang UST. Ano po ang sunod ninyong hakbang kaugnay po nito, sir? Well, what my wife was stressing that now it can be established that aegis juris practices hazing. Yan po yung aming nakita sa korte. And napatunayan din po during those Senate hearings 7 years ago that there were other 3 members who are now members of the fraternity, but before becoming a member, also underwent the same hazing. So it can be clearly said na yung tradition nila of hazing exists. So yung sinasabi po nila na
na hindi naman sila nagkulang. Ma'am Cheryl, I would like to stress out yung iba nakalusot sa hazing. Yung anak po namin namatay. Namatay po yung anak namin dahil sa hazing. So, yun po. Yun po yung sinistress namin doon. So, nasaan po yung safeguards na sinasabi nila? Sa isa pong pahayag, sinabi po ng Dean ng UST Faculty of Civil Law na si Attorney Divina nga po na hindi sila nagkulang sa pagprotekta sa kapakanan po ng mga estudyante. Ano po ang sagot nyo on this? Yun po, it's the same. Kasi kung hindi po sila nagkulang, bakit po namatay yung anak namin? Knowing na yung paternity po na sinalihan niya, aegis juris paternity. And nung nirecruit po siya, pinangakuan siya na walang mangyayari sa kanya. And sinabi rin po sa kanya na yung kanilang dean is also part of that fraternity. So, we just want to make it clear, sana po may transparency. Kasi yung anak ko nahikayat because he thought that he will be protected. Also, kami yung magulang, we put him to UST because inisip din namin na he will be protected. So, gano'n na po ang nangyari. Sir, dito po sa naging journey nyo sa paghahanap po ng hustisya, ano po ang aral na gusto nyo pong ibahagi sa ibang estudyante at magulang kaugnay po ng fraternity hazing? Ma'am Shelly, sasabihin ko sa inyo, hindi ko naman po linalahat ng fraternity masama. Pero there are dangers po sa ibang fraternity pag hindi po kontrolado. Tapos yung mga ito po, marirecruit sila. Kung sila po na-recruit, dapat po sila mag-ingat because when the time comes na sila naman na mag-recruit and they will be exposed to this kind of violence, baka sila naman po malagay din sa alanganin. And siguro, ayaw po natin na sila to have the same fate as yung 10 mga akusado na ngayon po ay nakaharap sa reclusion perpetua po. So, sinasabi ko po sa mga estudyante na mag-ingat po sila. Suriin po nila ng mabuti. Marami pong salamat sa inyong oras, Ginoong Horacio Castillo Jr., ang ama ni Acho Castillo.